Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga kagamitan sa pagsasaing. Sino sa inyong mga bata ang marunong ng magsaing? Mga kasanayang nililinang. Una, nakatatalakay ng iba't ibang kagamitan sa pagsasaing. Pangalawa, nakapagpapaliwanag ng mga hakbang sa pagsasaing. At pangatlo, na isasagawa ang tamang hakbang sa pagsasaing ng may pag-iingat. Mga layuning pampagkatuto. Natutukoy ang iba't ibang kagamitan sa pagsasaing at naisasagawa ang mga hakbang sa pagsasaing ng may pag-iingat. Alam nyo ba mga bata na isa sa pinakamahalagang pagkain para sa halos kalahati ng populasyon ng mundo ay ang bigas, na isang butil ng cereal na damo? Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagkain sa maraming lugar tulad ng India, China, Timog Silangang Asya, at Pilipinas. Ang iba't ibang uri ng bigas ay inuuri base sa kanilang anyo at kulay. Ang puting bigas ay may neutral na lasa at mas kaunting fiber at protina kumpara sa brown rice. Sa kabilang dako, ang brown rice ay kasama ang bran, panlabas na balat, at germ, mikrobyo ng butil, na nagbibigay sa kanya ng lasa ng mga nut at ng maraming bitamina. Mga kagamitan sa pagsasaing. Kaldero, isa sa tradisyonal na kasangkapan sa pagsasaing ng bigas. Ito ay nagbibigay ng magandang espasyo ng bigas para sa tamang pagsisipsip ng tubig habang nagsasaing upang maging pantay ang pagluluto ng bigas. Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng tamang temperatura upang maiwasan na masunog o magkulang sa init ang sinaing habang niluluto. Samantalang ang rice cooker naman ay isang modernong kagamitan o electric appliance na may kakayahang magpainit, magluto, at panatilihing mainit ang sinaing ng automatiko. Ito ay nagbibigay ng kaginhawaan sa pagsasaing, naghahatid ng pare-parehong resulta sa pagluluto ng bigas, maaaring matipid ng enerhiya at oras at mas ligtas na gamitin dahil walang bukas na apoy at may built-in features. Maaari rin itong gamitin sa pagluluto ng lugaw, sopas, steaming vegetables, at iba pa. Ang takalan ay mahalagang gamit sa pagsasaing upang masukat ang dami ng bigas at para malaman ang ratio ng bigas sa tubig. Ang sukat ng bigas at tubig ay kritikal na proseso sa pagsasaing dahil dito nakasalalay ang magiging tekstura ng bigas at masarap na sinaing. Gas stove o kusinilya. Ito ay isang uri ng kalan na pinaglulutuan ng bigas. Ito ay maaaring gumagamit ng natural na gas, propane, butane o liquefied petroleum gas, at iba pang uri ng flammable gas para magbigay ng apoy. Ito ay may isa, dalawa, o higit pang burner na maaaring paglutuan ng pagkain ng sabay-sabay. Ang gas stove ay may pihitan na nagkokontrol sa apoy mula sa malakas papahina na mahalaga sa pagsasaing. Gatungan at panggatong. Ang gatungan ay isang uri din ng tradisyonal na kalan na ginagamitan ng kahoy o uling bilang panggatong. Ito ay isang bahagi ng kultura ng ating kasaysayan at kultura sa Pilipinas. Naniniwala ang nakatatanda na may kakaiba o espesyal na lasa ang dulot ng pagsasaing at pagluluto gamit ang gatungan na bunga ng paggamit ng panggatong dahil sa usok ng kahoy o uling. Ang mga kabataan na gaya mo, lalaki man o babae,
ay dapat magkaroon ng kaalaman at kasanayan sa pagsasaing bilang bahagi ng mga tungkulin sa tahanan at upang makatulong sa inyong mga magulang. Ang pag-aaral sa wastong paraan ng pagsasaing ay mahalaga upang makapaghanda ka ng masarap na sinaing. Narito ang mga hakbang sa pagsasaing ng tradisyonal. Una, hugasan ang kalderong gagamitin. Pangalawa, magtakal ng bigas ayon sa dami ng kakainin. Pangatlo, hugasan ang bigas ng 2 beses o higit pa ayon sa uri ng bigas. Pang-apat, takalin ng tubig ayon sa dami ng bigas. Maaaring takalin ang bigas gamit ang takalan ng bigas. Maglalagay ng tubig ayon sa takalan ng bigas. O di kaya naman maaari ring sundin ang hakbang ng mga nakatatanda sa iyo gamit ang mga daliri. Pantayin ang bigas, at sukatin ang taas nito mula sa ilalim gamit ang gitnang daliri. Pagkatapos, ay sukatin ang taas ng tubig mula sa taas ng bigas. Kailangan pantay at taas ng bigas at tubig. Panglima, isalang ang kaldero sa kalan. Buksan ang kalan na nakalagay ng bahagya ang mukha at magsimula sa katamtamang lakas ng apoy sa estimateng sa 15 hanggang 20 minuto. Kapag kumukulo na, bahagyang hinaan ang apoy hanggang sa ito ay matuyo ng 10 minuto. Pang-anim, maaaring tingnan kung ang sinaing ay luto na sa tradisyonal na pamamaraan ng mga nakatatanda sa iyo. Gamit ang spatula o sandok, maaaring pukpukin ang taklob ng kaldero at kapag ang tunog ay parang tiyan na ang sinaing ay maaaring luto na. At panghuli, patayin ang apoy ng kalan at hayaan nakapatong pa dito ang kaldero upang magpatuloy ang pagkaluto ng sinaing gamit ang temperatura ng kaldero. Narito naman ang mga hakbang sa modernong pagsasaing gamit ang rice cooker. Una, tiyaking malinis ang salangan ng bigas, ngunit mas mainam kung ito ay huhugasan bago takalan ng bigas. Pangalawa, magtakal ng bigas. Pangatlo, hugasan ng maigi ng 1 o 2 beses. Pang-apat, lagyan ng tubig ayon sa sukat ng bigas. Maaaring gamitin ang takalan ng bigas sa paglalagay ng tubig. Panglima, takpan, at ilunsad ang kaldero na pang rice cooker bago ilagay upang maiwasan ang pagkiskes ng makina nito. Pang-anim, suriin ang cord ng rice cooker kung ito ay tuyo bago isaksak gamit din ang tuyong kamay upang hindi makuryente. Pampito, tiyakin na ang steam vent o butas na singawan mula sa takip ng rice cooker ay hindi nakaayon sa may electric outlet. Pangwalo, kapag nasiguro na ang mga bagay ay ligtas, pindutin ang cook switch pababa at tingnan kung may ilaw na ang cook light indicator. Pangsyam, hintayin ang pagkaluto ng bigas. Kapag ang ilaw ay nasa warm light indicator na, ibig sabihin ang bigas ay luto na. At panghuli, tanggalin ang pagkasaksak ng power cord sa electric outlet.
Mga bahagi ng rice cooker. Tignan ang nasa larawan, dito makikita ang iba't ibang bahagi ng rice cooker. Glass lid. Ito ay ang takip na gawa sa salamin. Samantalang ang handle naman ay ang hawakan sa takip ng rice cooker. At ang steam vent, ito ay ang butas na maliit na nilalabasan ng singaw. Cool touch handle. Ito ay ang hawakan sa gilid ng cooker na hindi umiinit. Ang steel body naman ay ang panlabas na katawan ng appliance, at ang power light indicator, ito ay tumutukoy sa ilaw na nagpapahiwatig na may kuryente ang appliance. Warm indicator light, ilaw na sumisindi kapag luto na ang bigas at nasa warm mode, samantalang ang cook indicator light, ito ay ang ilaw na sumisindi kapag kasalukuyang nagluluto o cook mode, cook switch o cool switch. Ang pindutan na switch na pinipindot pababa upang simulan ang pagluluto. Tandaan natin mga bata na ang sapat na kaalaman at kasanayan sa tamang pagluluto ng sinaing, tradisyonal man o makabagong pamamaraan, ay mahalaga upang makapaghain ng masarap na sinaing dahil ang bawat maayos na paghahanda ng pagkain ay nagdadala ng pagmamahal at masayang samahan sa bawat miyembro ng pamilya. Sagutan natin ang unang gawain. Sagutan natin ang ikalawang gawain. Basahin at unawain ang mga katanungan sa ibaba at isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel.